Meron pong isang true-to-life story na nangyari sa isang baryo sa Turkey. Ano po ang nangyari? 450 pong tupa ang nagpakamatay. At nagtataka po sila, bakit nagpakamatay itong mga tupang ito? Nabalita po ito sa dyaryo noong pong July 8, 2005. At kumalat po ang balita sa buong mundo. Nakarating sa mga siyentipiko at gusto po nilang pag-aralan ang insidente. Kasi sino ba ang mga nagsusuicide? Yung mga higher intelligent being. Pag mas tumatalino ka, doon ka may tendency magpakamatay. Pero mga simpleng hayop or simple beings na hindi katalinuan, hindi naman naiisip na magpakamatay. Kaya ang tanong ng mga siyentipiko, anong nangyari? Bakit nagpakamatay sila? Kaya nga po, kumuha ng funding ang mga siyentipikong ito. Pumunta po sila dito sa Turkey at pinagmasdan, pinag-aralan. Ano ang nangyari sa mga tupa? Bakit ang daming nagpakamatay? May problema ba sila? May pinagdadaanan? Ano ang nag-udyok sa kanila para tumalon dun sa bangin? And 450 of them died. Alam niyo po kung ano yung nalaman nila. Ito ang kwento. Napansin nila ang mga tupa nearsighted. Hindi po nakakakita ng malayo. At kailangan sama-sama silang nagtatravel, naglalakbay, gumagalaw. Because there is strength in numbers. Para kung sila man ay atakihin ng mga ibang hayop, mga asong lobo, mga leon o tigre sa disyerto, kaya po nilang depensahan ang kanilang sarili. So, the sheep were always moving in big groups. Actually, they were 1,500 in number. Ganun po sila karami pag sila ay gumagalaw sama-sama. Kaya lang, nakita nila, yung tupa na nandun sa unahan, tinutulak ng mga ibang tupa dun sa kanyang likuran. Naiisip ng tupa na nandun sa harapan, bakit kaya tinutulak nito mga ibang tupa? Sumusunod lang po siya dahil ang nasa isip ng tupa, siguro alam naman nila kung saan kami pupunta. Hinahayaan nila na siya ay itulak at sumasama siya. Ito naman mga tupa sa likod, nakikita nila yung tupa sa harapan. Sabi nila sa sarili nila, alam naman niya yung pupuntahan niya. Kaya nga, sumusunod lang sila sa kanila. Ang hindi nila alam, sa kakatulak nila, sa kakasunod nung nandun sa harapan, nakarating na sila dun sa dulo ng bangin. And it was too late, huli na ang lahat. Dahil nung nahulog yung tupa sa unahan, sumunod na rin yung mga nasa kanyang likuran. Kala nila na tama yung kanilang pinupuntahan. Bakit 450 lang po yung namatay? Kasi yun yung mga unang tupa na nandoon sa linya, sa grupo. Yung mga iba, sumunod, hindi po sila masyado nasaktan dahil nadaganan lang nila yung mga unang tupa na nahulog sa bangin. This is true to life. Makatotohanan po ito. Na ano ang tinuturo sa atin? Napakahalaga ng ating sinusundan sa ating buhay. Hindi po ba? Napakahalagang tingnan, suriin, sino ba ang ating pinakikinggan? Ano ang sabi ng ating Panginoon? Sino ang tunay na mapalad? Yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at yung mga tumutupad dito. A lot of us always hear about the Word of God. Hindi naman tayo nagkukulang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero bakit pa rin tayo napapasama, napapahamak, nagkakasala? It is because we do not keep it and we do not observe it. Tandaan niyo po sa buhay, meron lang 3 boses na ating naririnig at pwedeng sundan. First is the words of other people. Second is the word of the evil one. And the third is God's word. Sino ang iyong pinakikinggan? Sino ang iyong sinusundan? Diyan magdidepende ang kaligtasan ng iyong buhay, ng iyong kaluluwa. Kung gusto mong maging mapalad, alam natin dapat ang ating susundan, ang salita ng Diyos. Pero yan ang hilahan, that is the tug of war inside of us. The voices that we hear, which voices should we follow?
The Word of God, the voice of the evil one, or the voice of other people? Tandaan niyo po na kahit na concern ng ibang tao sa atin, hindi pa rin sila talaga ang makakatulong sa atin. Minsan nga sa pakikinig natin sa ibang tao, napapahamak pa tayo eh. Bakit marami pong tao nabibigo minsan sa buhay? Kasi imbis na pakinggan nila ang salita ng Diyos na tinanim na niya sa ating mga puso, pinakikinggan natin ang salita, opinyon ng ibang tao. Minsan nga po sa aking pag-humilya, napakarami kong natatanggap na messages. Meron din pong mga nabibigay ng suggestion, criticism, may sinasabi na, bakit puro naman kwento, Father? Maglagay ka naman ng mga Bible verses. Father, ang haba naman ng homily mo. Iksian mo naman. Father, dagdagan mo naman yung mga joke mo para entertaining naman. Maganda po suggestion, hindi po ba? Pero kung papakinggan ko po lahat ng mga suggestion, ng mga salita ng tao, sa tingin niyo po ba matatapos ako sa aking paghuhumilya? Baka buong araw na ako nagsasalita dito, hindi po ba? Isa sa mga tanong ng mga tao sa akin, Father, saan mo kinukuha yung mga sinasabi niyo? Simple lang po, nagdadasal ako. Hindi po ako naghuhumilya na hindi nagdadasal. At ano po ang aking dasal? I always ask God, Panginoon, anong gusto mong sabihin ko sa mga tao? That's simple. What do you want me to say to these people, to your people? These are not my words. Though I think about them, pero hindi naman lilitaw sa aking isip kung hindi manggagaling sa Diyos. Amen? Napakahalaga na itanong din yon araw-araw sa ating buhay. Hindi po ba? Na pagkagising natin, sabihin natin, Panginoon, anong kagustuhan mo? Anong gusto mong gawin ko ngayon sa aking buhay? Listen, follow God's word, God's will, and you'll be truly blessed in your life. Tingnan nyo nga po ngayon, nakakalungkot kung ano nangyayari po sa Middle East, sa Israel. Di ba nakakapagtaka yun? Sa bayan ng Diyos, sa lupain kung saan pinanganak ang ating Panginoon. Dito sa bansa na kung saan napakarami ang mga religyoso, ang mga sinasabing may pananampalataya, mga iba-ibang klaseng pananalig, mga Hudyo, Muslim, Kristiyano, Katoliko, palagi nagdadasal, nakikinig sa salita ng Diyos. Pero, anong nangyari? May gera, may gulo, may sigalot. What is the problem? The main problem is, they have the word, but they do not observe it. Nandiyan ang salita ng Diyos, pero hindi naman binubuhay, hindi naman sinusundan, hindi naman pinapahalagahan. Baka ganyan din ang nangyayari sa ating mga tahanan. Natatanggap mong salita ng Diyos, pero hindi mo sinusundan, wala ding kahulugan. Magkakaroon pa rin ng gulo at mawawala ang pagpapala ng Diyos. Ito po yung ating ipagdasal, mga kapatid. Habang tayo ay nagpapasalamat sa salita ng Diyos, tulungan tayo ng Banal na Espiritu na tanggapin, buhayin ang Kanyang salita, ang Kanyang kagustuhan, para tunay nga na tayo ay makita at masabing mapalad.